Singapore. Actually, ilan dito yung nakapunta na ng red dot? How many? Had been to Singapore. Yeah, Singapore red dot. Okay, so what I'm going to say is the lessons that we learned when we arrived at Singapore. This is from a perspective of a person na first timer sa Singapore and walang alam sa kung ano yung pasikat-sikat. So okay, so unang lesson na nalaman namin doon, you can actually, when you get to Singapore, you actually don't know where to go. Kasi kung alam mo yung hotel, wow. May subtitle. Okay, Sige, okay lang. Tagalog ba? Tagalog. Try to English once in a while. okay, so when you get to the airport kasi, malawak yung airport. So, unang lesson na natutunan namin is, kailangan doon ka magpapapalit ng pera mo. Kasi mas malaki yung bigayan. So, kung meron kang money na this is for the whole conference. So, ito yung experience namin. So, pagpunta mo doon, kailangan doon ka magpapalit kasi mas malaki yung bigay. Tapos, pangalawa, you should always have a local SIM. Yan ang pinakamagalang yung natutunan namin. Kasi you don't have any way of contacting yung even the participants sila para magtanong ng directions or at least look at the map. Fast forward to the conference. Fast forward to the conference. Okay. Fast forward to the conference. Paano ang tulog mo? Okay naman. Okay, Yung ganda daw. Yung ganda yung conference ngayon, di ba? Kasi Tender love kasi. Oo, tender love. Actually, maganda din sa ang na-appreciate ko is yung talk ni Tender Love. Kasi depende naman, the talks are catered to what you are currently doing. Kumbaga, mas ma-appreciate mo yung talks na makaka-apekto sa ginagawa mo. Usually, ganun naman tayo. So, ang key points na nakuha ko doon is yung Tender Love. Kasi ma-apply namin siya. Usually, tungkol siya sa polymorphism at saka sa refactoring ng, well, in-apply niya sa refactoring ng Rails. So, actually, natinis. Pero yan, in summation, yun lang naman yung talk niya. Responsible Ruby. Responsible Ruby. Okay. Okay, yun. Wala pa yung sasabihin. Nagagamit ko sa trabaho. Nagagamit. Tsaka irresponsible Ruby. Ayun. Tapos yung sa akin, ang na-appreciate ko yung Kolkata. Kasi sobrang skip. So, doon mo ma-appreciate yung TDD na approach sa any Rails project na ginagawa. So, always make sure na yung test is, pag gumagawa kayo ng test, is madidirect niya kayo para ma-solve yung kung ano yung gusto nyo gawin. Not the other way around. Na kunyari, gumawa ka na ng test, mag-green mo lahat to, tapos na. So, gawa ka muna ng test, little by little, na-build up mo yung pinaka-method or kung ano man yung gusto mong gawin or yung gusto nyo maging endpoint. So, ang isa pa doon is as much as possible, refactor niya na kagad kung ano yung nakikita pwedeng refactor. Basic talk niya is tungkol nga doon sa Kolkata. Ang sinabi nga niya doon is yung Kolkata is hindi naman siya for fun or para maging mabilis ka mag-type. Parang ganun yung list. Pero yung Kolkata ginagawa siya para makita mo na mabilis ka mag-refactor, makita mo kung ano yung mga magkakaparehas at i-refactor mo na siya agad. So, parang ganun. Sa dulo naman ng lahat ng yun, mabilis na, kumbaga, tapos mo na agad i-refactor pagkatapos ng test. So, yun.
Another thing is, well, yun lang. Nightlife. Parang daming taong labas. Lagi kita. Ano kain ka ng chicken rice? Hindi. Oh! Ay, kumain ka ng Singapore. Kumain ako. Ilang beses na kumain ng chicken rice? Isa lang. Kasi Argentina. Papunta namin. So, yan.